Hi, this is Edward Reformina and welcome dito sa video. Itong video na pinapanood mo, part ito ng isang video episodes na sinimulan ko na pinamagatang Ask Edward. No? So I decided to start this video episode at ang gagawin ko, kukuha ko ng mga specific questions mula sa mga customers and members ng Unity Network and pati na rin sa mga email subscribers ko. At yung mga mapipiling questions, no? Yun yung mga sasagutin natin throughout this video episode. So, mga questions na related sa business natin, sa niche natin, sa market natin, sa online marketing, online business, no? Anything na related sa niche o sa market natin. Okay, so ang first question na sasagutin natin, actually, ito yung episode number 1. This is going to be the episode number 1. At yung first questions na sasagutin natin ay galing sa dalawang person. No? So, medyo similar yung tanong nila, kaya pinagsama na lang natin. At galing yung first question kay Joning Terencio. Okay, ang question niya, ano yung reason bakit maraming mga marketers ang nagfe-fail at hindi nagtatagumpay? No? Pangalawang question, galing kay Swapi Perez, Raylan. Bakit walang result yung ibang mga members? Ano ba yung kulang sa kanila? Okay, so Johnny and Swapi Perez, thank you so much for providing these questions and ito yung answer. Unang-una, gusto kong sabihin na yung magiging result ng isang marketer, ng isang person, whether it's failure or success, ay hindi pwedeng i-directly attach sa isang bagay. No? Walang nag-iisang reason na magiging sanhi ng failure or success ng isang tao. No? Dahil yung success, yung result, or yung failure ng isang person, magiging kabuuan yan ng mga maraming bagay. No? Actually, ng mga maliliit na bagay. Okay? Yung success mo, magiging sum. No? Yan ang mga small things na ginagawa mo sa iyong business. Let me give you an example. For example, ang isang very successful na athlete, sabihin natin basketball player. Itong basketball player na to, ang reason kung bakit siya naging successful ay dahil sa maraming bagay. Kung paano siya mag-practice, kung ano yung discipline niya sa pag-practice, no? yung pag-manage niya ng oras niya para masigurado niya na makaka-attend siya sa practice, no? Yung pagkain niya ng mga tamang pagkain para makasigurado siya na palaging kondisyon yung katawan niya, the way kung paano siya mag-dribble, the way kung paano siya maghawak ng bola, the way kung paano siya makinig sa coach, the way kung ano yung determination or yung motivation niya sa paglalaro niya, etc. So again, it will, the success of that basketball player, that athlete, magdudulot nun ay napakamaraming bagay, no? Maraming bagay. So sa business natin ganun din. Yung success or yung failure mo, no? Wala yung isang reason na magiging dahilan niya. No? It always, palaging a sum ng mga maliliit na bagay. For example, kung paano yung discipline mo sa paggawa ng mga income-producing activities, kung paano ka magplano, no? Kung paano ka gumawa ng aksyon, kung paano ka kumausap ng prospect, kung paano ka mag-market, kung ano yung motivation at drive mo, etc. No? Another example, sabihin natin sa pag-create ng video, no? Ito, another example. Pag-create ng video, magde-determine ng success or effectiveness ng video na yon, ganun din. It will be a sum of so many different things. Kung paano mo sisimulan yung video, ano yung magiging title niya, kung paano mo i-deliver yung message dun sa video, kung ano yung magiging call to action. No, again, so, sobrang daming small ingredients, kumbaga. Parang ano yan, luto, no? Parang ulam na niluto na masarap, no? Again, it's a combination of so many different ingredients and recipe. Okay? So, sa business mo, ang gusto kong gawin mo, no? Kung sakaling ganito yung question mo, no? Bakit iba nagfe-fail? Bakit walang resulta? Ano bang kulang sa ginagawa ko? Imbes na ganun mo titignan yung business mo, this time, ang gusto kong gawin mo is tignan mo yung business mo as a sum
ng mga maliliit na bagay na ginagawa mo. Tingnan mo kung ano yung mga small activities na ginagawa mo sa iyong business. No, isama mo din dyan pati yung sarili mo, no? Yung motivation mo, yung drive mo, yung discipline mo. And itong mga maliliit na bagay na to, tignan mo siya at itanong mo sa sarili mo, paano ako mag-i-improve or paano ko mai-improve itong maliliit na bagay na to. Okay? Dahil kapag na-improve mo yung mga maliliit na bagay na yun, yun yung magiging yung kabuuan nun, no? Yung mga maliliit na bagay na yun. Yung mga improvements na gagawin mo doon sa mga maliliit na bagay na yun, yun yung magiging direct reason kung bakit ka magiging successful, kung bakit ka magkakaroon ng napakalaking resulta sa business mo. Okay? So, ganun siya. So, balik tayo doon sa first question. Gusto ko lang dagdagan yung question ni Joning Terencio. Bakit marami ang marketers ang nag-fail? So, again, kahit ano pang resulta, failure or success, hindi natin pwedeng isisi or i-directly associate sa isang bagay o isang reason lamang. No? Pero, sobrang dami kasi, no? Sobrang daming pwedeng maging dahilan. Pero, throughout my experience sa ganitong business, no? So, I think magsi 6 years na ako sa ganitong business. And, throughout my experience, ang commonalities na nakikita ko kung bakit hindi nagkakaroon ng resulta ang isang marketer o ang isang entrepreneur ay dahil that person ay nagfo-focus, no? At inuubos niya yung oras niya sa mga activities na hindi naman magpo-produce ng income or ng result. Okay? So ngayon, ang gusto kong gawin mo ay kumuha ka ng papel, no? At hatiin mo siya sa parang ganito, no? Para mas maintindihan natin tong sinasabi ko. And sa kabila, no, gawin mo sa kabila, lagyan mo siya ng letter P na may parang ganyan. Okay? Tapos yung isa, letter P lang, no? I mean peso sign. May peso sign, ito may peso sign na may X o may cross. And this will represent itong dalawa na to. Itong column na to ay para sa mga activities na ginagawa natin sa business natin na directly magpuproduce ng results at ng income. Okay? Dito naman, yung mga ginagawa natin sa business natin na hindi nagpuproduce ng income. Let me give you an example. For example, yung pag-drive ng traffic. Okay. Pag-drive ng traffic, pag-promote ng yung affiliate link, ng yung landing page, this will produce result, no? Unang-una, magkakaroon ka ng leads, yung leads, no? Pwedeng maging customer, no? Ang one example ng isang activity na hindi naman magbibigay ng result ay watching training. Watching training, no? Watching training. Now, don't get me wrong, ha? Watching training, especially mga training natin sa Unity Network, is important. No? Importante yan, mahalaga yan para sa growth mo. Pero, kadalasan kasi, ang nangyayari, yung mga members natin ay nai-stack up sa panonood ng training. Ang akala nila, kailangan ko malaman muna lahat bago ako mag-take ng action. Unfortunately, hindi yun totoo, no? Panonood ng training, hindi kayo kikita, no? Although importante siya, ang reason kung bakit ka nag-training ay para yung training mo ay ma-apply mo, no, sa iyong business para makapag-take ka ng educated action, no? Kaso nga lang, problema ng iba, lahat, no, araw-araw training lang sila ng training, no, nag-spend sila ng 2 to 3 hours sa training tapos almost 0 hour or 0 minutes sa pag-take ng action, no? So, ang gusto kong gawin mo sa papel na nilabas mo, gawa ka ng dalawa, no? Ilagay mo dito yung mga hindi naman nagpo-produce, tulad niyan, watching training, and lagay ka dito ng mga income-producing activities. Another income-producing activities ay yung list building, no? So, kailangan araw-araw as a marketer, araw-araw kailangan meron kang
nakukuhang nag-generate na leads. No? Kailangan meron ka nag-generate na leads. Kahit na nagsisimula ka pa lang. For example, affiliate ka ng Unity Network, and kung affiliate ka ng Unity Network, meron kami binibigay sa iyo na capture page, no? Na ready-made na. Ang gagawin mo, syempre, mag-focus ka lang muna dito sa traffic, no? Traffic ka lang muna, pero at the same time, nakakapag-build ka na rin ng list nun. Okay, so ang i-goal mo, at least makarating ka sa point na kung saan nakakapag-generate ka na ng 20, 30, up to 50 na leads. Okay? So kapag nagawa mo na yon, lalo na kung consistent, no? Make sure na consistent siya. Simula ka sa 20 per day, 20 leads per day, no? 30 leads per day. Or kung nagsisimula ka pa lang sa traffic, no? 20 clicks, 30 clicks, 50 clicks, 100 clicks sa affiliate links mo every day. Pero yan, diyan ka mag-spend ng time dahil pag nag-focus ka diyan, no? And pag naging consistent, no? Importante, no? Consistent. Eventually, kapag nakakakuha ka ng 20-30 leads every day na nakakakita ng offer mo, eventually, magkakaroon ka ng buyers, mayroon doon magdi-decide na mag-take action, bibili, sasali, at makakapag-produce ka ng result. No? Third, income-producing activities ay yung follow-up. No? Follow-up. So again, follow-up, napaka-importante niyan. And lahat ng kakilala ko at kilala kong marketers na successful at may result sa ganitong business, very consistent sila pagdating sa follow-up. So for example, ako, everyday, no, nagsisend ako ng follow-up email sa list, no, because I make sure na itong mga list na to ay unang-una napoprovide ng value at ang iniiwasan kasi natin kaya tayo lagi mag-follow up ay yung makakalimutan na tayo ng list. No? So kung nagbe-build ka na ng list, kung may sarili ka ng list, make sure na nagpa-follow up ka everyday, nagbe-build ka ng relationship dun sa list na yon, and at the same time, pinapakita mo at nire-reintroduce mo ulit sa kanila yung iyong offer. So basically, itong mga activities na magpo-produce ng result. So kung nagko-close ka ng sale, pwede mo rin diyang ilagay, closing, no? Okay? Pero, ayan, gawa ka ng papel, hatiin mo sa dalawa, lagay mo dito, income-producing money list and non-money list. Nalagay mo dito yung pagpa-Facebook, yan, mga ano yan, no? Hindi income-producing activities, pagpa-Facebook, ano pa ba? Lagay mo dito, no? Lagay mo dito. Pag-shoot ng videos, kagaya nito, depende doon sa purpose ng video na yon, no? Kung yung video na yon ay ang intention niya is mag-produce ng traffic or mag-build ng list or for follow-up purposes or for closing, definitely income producing activity yon. Now, kung video lang yun na parang wala lang, hello ka lang sa Facebook, yung ganong klase, hindi siya income-producing. So, make sure na income-producing palagi yung ginagawa mo. And I promise you, kapag nag-focus ka dito, no, hindi ka nagpaubos ng oras dito sa mga non-income-producing activities, I promise you, maging consistent ka dito, no, eventually, you will start getting result. And kapag nagsimula ka na magkaroon ng resulta, no, mag-accumulate yung mga result na yon, magko-compound yon, and magkakaroon ka ng breakthrough at yun yung magli-lead ng bigger result at success mo. Okay, so thank you so much for watching this episode number 1. Kung may question ka, pwede kang mag-post ng question mo sa comment siguro ng video na to, and tingnan natin kung mapipili. Kapag napili yung question mo, no, I will create one episode for that. Sasagutin ko yung question mo. Thank you for watching and see you in the next episode.